Kamusta mga kaagimat? Welcome back sa aking channel. Panibagong video naman ang ating pag-uusapan at ito ay tungkol sa trabungko ng Inkantadong Balao. At pag-uusapan din natin dito sa video mga kaagimat kung ano-ano ang mga taglay na kapangyarihan ng trabungko ng Balao kapag ito ay sakaling makuha ng isang aura. At ituturo ko din dito sa video na ito kung paano ang tamang pag-alaga ng ganitong sahing sangkap agimat para mas lalo pang itong lumakas ang taglay niyang may kagahong bertudis o kapangyarihan. Agima 13 GM Babaylan 1. Nakarinig na ba kayo o nakakita ng isang inkantado na parehas din sa aura ng inkantadong tikbalang? Ang inkantado na aking sinasabi mga kagimat, ito ay tinatawag na inkantadong Balao. Ang inkantadong Balao ay may katulad din sa aura ng inkantadong tikbalang na ang kalahati ng katawan nito ay tao. Pero ang kalahati naman na katawan nito papunta sa kanyang ulo ay isang kabayo. Ang inkantadong Balao naman mga kagimat ay ang kalahating katawan naman nito ay sa tao. Pero samantala ang kalahati naman na papuntang ulo na katawan ay sa kalabaw mga kagimat. Bihira lang ng mga aurang tao ang makakita o nais pakitaan ng mga ganitong sahing inkanto. At yung mga pinili lang o sa mga aurang tao na bukas lamang ang third eye o ikatlong mata ang makakita sa kanilang mga inkantado. Ang Balao na engkanto ay may kapangyarihan na tinatawag namin ng mga Babaylan-unom na mapagros pwersado nga gahom. Kung sa Tagalog na salita, ang mapagros pwersado nga gahom ay matawag na may malakas na pwersa na kapangyarihan. At bakit nga ba na matawag na mapagros o malakas ang mga inkantado ng mga Balao? Ang mga inkantado na Balao, base sa aming nakita ng aming third eye na mga Babaylan-unom, sila ay may kakayahan na ihagis ang mga mabibigat na mga bagay. Inihagis nila ito na parang kahalintulad lang ng papel kagaan mga kagimat. Kaya nilang ihagis ang mga malalaking bato at mga malalaking puno na hindi sila nahihirapan o nabibigatan, na parang papel lang ang kahalintulad sa paghagis nila nito mga kaagimat. Mayroon ding kapangyarihan ang mga inkantadong Balao na hindi makaramdam ng pagod, at kapag sila naman ay nagagalit, ang mga mata nila ay nagkukulay pula. May kapangyarihan din ang mga inkantadong Balao na malayong pagtalon at mabilis na gumalaw. Ang hari ng mga inkantadong Balao ay mayroon gintong sungay kung ikumpara ito sa mga Balao niyang mga alagad mga kagimat. Kaya isa din na malakas na kapangyarihang bertudis ang kanyang sungay na may gintong kulay mga kagimat kapag sakaling makuha ito ng isang piniling aurang tao. Sa aming mga Babaylan-unom, bilang isang ganap na babaylan ay mayroon kaming mga surug at mga gabay, at isa sa mga inkantadong hari ng mga Balao ang siyang naging gabay namin na mga Babaylan-unom. Kaya sila ay isa sa mga tulay kung bakit dumating ang biyaya na nagkaroon o nahawakan namin ang isa sa pinakasikrito nilang agimat na tinataglay, ang kanilang trabungko mga kaagimat. Kapag sakaling makakuha kayo o isa kayo sa nagtatangan ng agimat sangkap katulad ng trabungko ng inkantadong Balao, ito ay may kapangyarihan, may kagahong bertudis sa pampalakas ng katawan. Ang lakas na ito ay kakaiba at kusang gumagana o pinapatalab ito sa mismong katawan ng may tangan sa kanyang trabungko.
at kusang gumagana ang kapangyarihan kapag oras na ito ay kailanganin mga kaagimat. Isa din ito na sangkapagimat na hinahanap ng mga atleta na mahilig sa boxing o takbuhan dahil sa nagpapalakas ito ng pwersa ng kamao at kung sa takbuhan naman ay hindi makaramdam ng pagod. May bertudis din ang trabungko para sa pampaliksi ng galaw. May kapangyarihan sa pampatalas ng isipan at madiskarting strategiya. May bertudis din ito na hindi ka makaramdam ng pagod kahit gaano man kabigat o kadami ng iyong ginagawa. May kapangyarihan din ito na makapagpalakas ng buong chakra. Ang trabungko ng Engkantado Balao ay mayroong kakaibang sinyales. Ang trabungko ay umiinit kapag sakaling may mga sinyalis na gustong iparating ito sa may tangan ng trabungko. May mabisang kapangyarihan din ito para sa panlaban sa mga itimang mahika at may mabisang bertudis na kapag sakaling makapunta ka sa iba't ibang mga kagubatan ay hindi ka pakikialaman ng mga engkanto sa kagubatan. Ang sangkapagimat trabungko ng Engkantado Balao ay pwede ito na ibabad sa tubig mga kagimat at ang tubig nito na pinababaran ay pwedeng inumin. Makakatulong ang tubig nito na pinababara na mapabuti ang kalusugan at mapalabas ang mga sakit na matagal nang nakadikit o nakatago sa loob ng ating katawan, pisikal man o spiritual na sakit mga kaagimat. At mapalakas ang pwersa gahong enerhiya ng buong katawan. Ibabad lang ito sa tubig mga kagimat, 4 hanggang 5 minuto. Pwede din na ibabad ito sa Divine Oil Aura. Ang langis na pinagbabaran mo ng trabungko ng Engkantadong Balao ay makakatulong na mawala ang sakit ng katawan, sakit ng tiyan, mga rayuma, sakit ng ulo at iba pa sa paraan lamang sa pag-aplas ng lana na pinagbabaran ng trabungko. Ihaplas lang ang lana na pinagbabaran ng trabungko kung saang parte ng katawan ang nakaramdam ng sakit mga kagimat at dahan-dahan itong uhupa at gagaling mga kagimat. Pahiran lang ito ng Divine Oil Aura sa araw lamang ng Biyernes para mas lalo pang lumakas ang kapangyarihang bertudis ng trabungko ng Balao. At ang sangkap na ito mga kagimat ay walang bawal base sa sinabi ng gabay ng Haring Balao Engkantado. Kahit saan na lugar ito ay pwede madala, pwede na itabok o itawid sa dagat, pwede madala kahit pumunta man sa lamay o sa simenteryo. Sa pagtatapos ng ating video ay muli po akong nagpapasalamat sa inyong mga kagimat. Naway pagpalain tayong lahat ng mga putiang aura at mabubuti ng ating dakilang Diyos makapangyarihan. Ilayo sa mga sakit, iliwas sa mga hindi inaasahang mga panganib, at likupin ng kabanal-banalang bertudis niyang gahom at ibuhos ang swerteng bugna.